Nagsimula ang lahat sa isang pagbagsak. Isang mabilis at hindi sinasadyang pagbagsak ng cellphone mula sa maliliit na kamay ng 7 taong gulang na si Maya. Nawala sa screen ang mukha ng kanyang ama, si Marco. Ang sumunod ay isang magulong imahe ng sahig, ng paa ng mesa at sa wakas, isang anggulo na tumutok sa isang bagay na sumira sa mundo ni Elara. Nakatutok ang kamera sa study chair ni Marco. Isang pamilyar na upuan na gawa sa itim na katad. Ngunit ang nakasabit dito ay hindi pamilyar. Isang piraso ng tela, isang seda na kulay alak. Hindi iyon sa kanya. Huminto ang paghinga ni Elara. Ang maligayang tawanan sa sala ay biglang naging isang ugong na walang kahulugan sa kanyang tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas at mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Narinig niya ang boses ni Marco mula sa speaker. Medyo nag-aalala. Maya? Hon? Anong nangyari? Pero hindi makasagot si Elara. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen, sa kulay na yon, sa kintab ng seda. Isang bagay na pag-aari ng ibang babae na basta na lang iniwan sa loob ng kanilang pamamahay, sa personal na espasyo ng kanyang asawa. Elara, nandyan ka pa ba? Isang mabilis na pagputol at pagkatapos, kadiliman. Nag-disconnect ang tawag. Kanina lang, ang mundo niya ay buo pa. Kanina lang, ang amoy ng kanyang paboritong lutuin, ang kare-kare, ang siyang pumupuno sa kanilang kusina. Inihanda niya iyon ng may pag-aalaga, tulad ng lagi niyang ginagawa. Bawat hiwa ng gulay, bawat paghalo sa sarsa ay isang dasal para sa isang masayang gabi. Isang pilit na pagbabalik sa dati. Inaasahan niya ang pag-uwi ni Marco. Inaasahan niya ang ngiti nito kapag naamoy ang niluto niya. Inaasahan niya na sana, ngayong gabi, ang mga mata nito ay sa kanya lamang titingin at hindi sa kung saan-saan na tila may hinahanap na wala naman doon. Ngunit tumunog ang kanyang cellphone at ang boses ni Marcos sa kabilang linya ay malamig at formal. Corporate. Hon, sorry. May bigla ang meeting. I can't make it to dinner. Walang bakas ng panghihinayang. Okay lang, sagot ni Elara. Sinisikap na gawing masigla ang kanyang boses, kahit na naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang puso. Mag-iingat ka. You too. Don't wait up. Binaba niya ang tawag at napatingin sa niluto niya. Ang dating masarap na amoy ay tila naging mapait. Ilang oras ang lumipas. Pagkatapos ng hapunan na sila lang ni Maya ang magkasalo, dinala na niya ang anak sa kwarto nito. Ang maliit na katawan ni Maya ay nakabalot sa kumot na may disenyo ng mga bituin, at ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya habang hawak niya ang isang storybook. Basahin mo ulit, Mami. Yung part na nahanap ng prinsesa yung prinsipe. Ngumiti si Elara at nagsimulang magbasa. Ngunit sa kalagitnaan ng kwento, biglang nagsalita si Maya. Ang boses nito ay puno ng inosenteng pagtataka. Mami? Yes, anak? Bakit hindi na po nagkikiss si Daddy sa'yo pag umaalis siya? Natigilan si Elara. Ang mga salita ay tumusok sa kanya na parang maliliit na karayom. Napilitan siyang ngumiti, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Busy lang si Daddy sa work, anak. Marami siyang iniisip. Pero dati, kahit busy siya, kinikiss ka pa rin niya. Hinalikan ni Elara ang noo ng kanyang anak para itago ang sakit na gumuhit sa kanyang mukha. Matulog ka na, baby. Baka bukas, hindi na busy si Daddy. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya. Nang pabalik na siya sa sala, doon na siya tinawag ni Maya. Mami, tawagan natin si Daddy. Please, good night call lang po. Hindi sana siya papayag. Gusto na niyang tapusin ang araw. Gusto na niyang ibaon ang mga pagdududa na pilit kumakain sa kanyang isipan. Pero nang makita niya ang pananabik sa mga mata ni Maya, hindi niya ito natiis. Sige na nga, mabilis lang ha? Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ni Marco.
Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito. Ang mukha ni Marco, na tila pagod, ay lumitaw sa screen. "Hi, Daddy!" Masayang bati ni Maya. "Hey, Princess!" Pilit nang ngumiti si Marco. "Bakit gising ka pa?" "Good night call po. I love you, Daddy." "I love you too, baby. Sleep na, okay?" "Okay po." At sa sobrang tuwa ni Maya, tumakbo ito palayo habang hawak pa rin ang cellphone. At doon nangyari ang pagbagsak. Ang pagbagsak na nagpabagsak sa lahat. Ngayon, nakatayo si Elara sa gitna ng tahimik na sala. Hawak ang cellphone na naging itim na ang screen. Ang imahe ng pulang seda ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi ito isang simpleng tela lang. Ito ay isang bandera. Isang deklarasyon ng pagkakanulo. Isang patunay na ang mga aninong matagal na niyang nararamdaman sa gilid ng kanyang paningin ay totoo. Napayuko si Elara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang hinala na pilit niyang ibinabaon ay hindi na isang multo. Mayroon na itong hugis, mayroon ng kulay, at ang kulay nito ay kasimbigat ng alak na sumisira sa kaluluwa. Walang naging tulog para kay Elara ng gabing iyon. Bawat pikit ng kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang matingkad na kulay ng seda. Paulit-ulit. Tila isang bangungot na ayaw siyang tigilan kahit gising siya. Nakahiga siya sa kama, sa tabi ng espasyong dapat sana ay para kay Marco. Ngunit ngayon ay malawak at malamig. Bawat tunog sa loob ng bahay, ang ugong ng aircon, ang malayong tahol ng aso, ay nagpapalakas lang sa nakabibinging katahimikan sa kanyang puso. Ang sakit ay nagsimula bilang isang matulis na kirot at ngayon ay kumakalat na parang lason sa kanyang buong pagkatao. Pinipilit niyang isipin na baka nagkamali lang siya. Baka sa kaibigan yun ni Marco, baka may meeting sila sa bahay na hindi niya alam, ngunit alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang niloloko niya lang ang sarili. Madaling araw na nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang mga yabag ni Marco, maingat at mabagal, na tila ayaw gumawa ng ingay. Hindi siya gumalaw. Nagpanggap siyang tulog nang pumasok ito sa kwarto. Naramdaman niya ang paglubog ng kama sa bigat nito. Naamoy niya ang isang pabango na hindi pamilyar. Pabango ng babae. Hindi niya kailangang dumilat para makita ang katotohanan. Kinabukasan, sinubukan niyang kumilos na parang walang nangyari. Isang mahirap na pag-arte. Naghanda siya ng almusal, inayos ang uniforme ni Maya, at hinalikan ito sa pisngi bago pumasok sa eskwela. Nang bumaba si Marco, nakabihis na para sa opisina, ngumiti ito sa kanya. Isang ngiti na dati ay nagpapatunaw sa kanyang puso, pero ngayon ay tila isang maskara na gawa sa yelo. "Good morning, hon," bati ni Marco. Sabay halik sa kanyang pisngi. Umiwas si Elara sa tamis ng halik. Naupo sila sa hapagkainan. Ang katahimikan ay binasag lamang ng tunog ng kanilang mga kubyertos. Bawat nguya, bawat pag-inom ng kape, ay tila isang malakas na ingay sa pandinig ni Elara. Pinagmamasdan niya si Marco sa gilid ng kanyang mga mata. Ang paraan ng paghawak nito sa tasa, ang pagkunot ng noo habang nagbabasa ng balita sa tablet. Ang lahat ay pamilyar, ngunit ngayon ay may distansya. May aninong nakapagitan sa kanila. "May inihanda ako para sa'yo," biglang sabi ni Marco, at inilapag nito sa mesa ang isang maliit at eleganteng kahon mula sa isang kilalang brand ng alahas. Binuksan ito ni Elara. Isang kwintas. Kumikinang ang mga maliliit na diamante sa paligid ng isang sapiro. Maganda, mamahalin, at walang anumang kahulugan. "Marco, hindi mo kailangang..." "I just want to make up for being so busy lately." Putol nito sa kanya. Hindi tumitingin sa kanyang mga mata. "Alam kong napapabayaan na kita." Naramdaman ni Elara ang pait sa kanyang lalamunan. Isa itong suhol, isang pambayad sala. Ito ba ang kabayaran sa kanyang pananahimik? Sa kanyang pagbubulag-bulagan? Pilit siyang ngumiti.
Salamat. Ang ganda. Isinara niya ang kahon. Hindi niya ito isinuot. Nang maligo si Marco, itinulak siya ng isang pamilyar na demonyo, ang pagdududa. Pumasok siya sa kanilang walk-in closet. Ang puso niya'y kumakarera. Para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Pinakiramdaman niya ang mga bulsa ng business suit ni Marco mula kagabi. Wala. Tiningnan niya ang wallet nito. Mga credit card, resibo mula sa mga restaurant, business cards. Wala. Ang kanyang briefcase, mga dokumento lang ng kumpanya. Napaupo siya sa sahig, napapaligiran ng mga mamahaling damit at sapatos ng kanyang asawa. Pakiramdam niya ay isa siyang hamak at kaawa-awa. Ano ba ang hinahanap niya? Isang piraso ng ebidensya na lalo lang dudurog sa kanya? Hindi na niya kaya ang ganito. Ang paghihintay, ang panghuhula. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makita. Nagdesisyon siya. Tanghali, dumating si Elara sa nagtataasang gusali ng Valdez Holdings. Ang dahilan niya, dinalhan niya ng tanghalian si Marco. Isang perpektong gawa ng isang mapagmahal na asawa. Bawat empleyadong nakakasalubong niya ay bumabati ng may paggalang. Good afternoon, Ma'am Elara. Ngumingiti siya pabalik, isang ngangiting plastado at walang buhay. Habang papalapit siya sa glass-walled office ng CEO, bumagal ang kanyang mga hakbang. At doon, nakita niya. Nakita niya si Marco, nakatayo at nakikipag-usap sa isang babae. Isang babaeng bata, maganda at balingkinitan ang katawan. Ang buhok nito ay itim at makintab at ang suot nitong damit ay tila hinulma para sa kanya. Tumatawa ang babae, isang tawang malandi at matamis. At si Marco, ang paraan ng pagtingin ni Marco dito ay isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Elara na nakatutok sa kanya. Puno ng admirasyon, puno ng apoy. Nakita ni Elara kung paano marahang hinawakan ng babae ang braso ni Marco. Isang maliit, tila walang mali siyang kilos, pero para itong sampal sa mukha ni Elara. Tumalikod siya bago pa man siya makita. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pantry. Ang dala niyang lunchbox ay tila pabigat ng pabigat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang kumukuha siya ng tubig, narinig niya ang dalawang empleyada na nag-uusap sa malapit. Grabe talaga si Bianca, no? Ang lakas kay Sir Marco. Oo nga. Lahat ng major projects sa kanya napupunta. May special favor daw kasi. Narinig ko laging silang dalawa ang naiiwan sa office. Nag-overtime daw. Bianca Ramos. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Elara. Kaya pala pamilyar ang mukha. Siya ang rising star ng marketing department na laging nasa company newsletter. Ang mga anino ay nagkakaroon na ng pangalan. Gabi. Hinintay ni Elara na makatulog ng mahimbing si Marco. Ang paghinga nito ay malalim at kalmado. Kabaligtaran ng bagyo sa loob niya. Dahan-dahan siyang bumangon at nagpunta sa study room. Binuksan niya ang laptop ni Marco, ang password, ang kanilang anniversary date. Isang malupit na kabalintunaan, binuksan niya ang email nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng keyboard. Nag-search siya. Bianca Ramos. Lumuwa ang daan-daang email. Karamihan ay mukhang trabaho lang. Ngunit napansin niya ang mga timestamp. 10 p.m., 11:30 p.m., 1 a.m. Anong klaseng trabaho ang kailangang pag-usapan hanggang madaling araw? Nag-scroll siya pababa. Binubuksan ang bawat isa. Naghahanap ng kahit ano. At doon, nakita niya. Isang email na ipinadala ni Bianca kaninang umaga lang. Ang subject, thank you. Ang laman ng email ay isang maikling pangungusap na tumapos sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan at nag-iwan ng isang malinis at malalim na sugat. Salamat sa napakagandang gabi, Sir Marco. Naiwan ko yata dyan ang seda kong scarf. Nang gabing iyon, hindi umiyak si Elara. Ang mga luhang dumaloy kagabi ay tila naubos na at ang pumalit dito ay isang kakaibang kalamigan. Isang nakapapasong katahimikan
na mas matindi pa sa anumang sigaw. Pinatay niya ang laptop, isinara ito nang may maingat na paggalaw na tila ayaw gisingin ang natutulog na halimaw sa kabilang kwarto. Bawat kilos niya ay may bigat, may layunin. Ang pagtanggi at pagdadalamhati ay tapos na. Panahon na para kumilos. Kinabukasan, habang nasa eskwela si Maya at nasa opisina si Marco, umupo si Elara sa harap ng kanyang sariling laptop. Ang kanyang mga daliri ay nag-type sa search bar. Private Investigator, Makati. Lumabas ang maraming pangalan. Pinili niya ang isa na mukhang pinaka-professional at diskreto. Tumawag siya. Ang boses niya ay kalmado, halos walang emosyon na ikinagulat niya mismo. Gusto kong malaman ang lahat, sabi niya sa lalaki sa kabilang linya. Isang oras ang lumipas, nakaupo na si Elara sa isang maliit na coffee shop sa isang sulok ng Legazpi Village. Isang lugar na hindi niya karaniwang pinupuntahan. Suot niya ay isang simpleng bestida at malaking sunglasses na tila sinusubukang itago ang kanyang pagkatao. Dala niya ay isang envelope na naglalaman ng litrato ni Marco at ang lahat ng impormasyong alam niya tungkol kay Bianca Ramos. Dumating ang isang lalaking nasa mid-40s, si Mr. Reyes. Simple lang ang itsura nito, ang tipo ng tao na hindi mo mapapansin sa karamihan. Perpekto para sa kanyang trabaho. Mrs. Valdez, bati nito, naupo sa tapat niya. Inabot ni Elara ang envelope. Gusto kong sundan ninyo ang asawa ko. At ang babaeng ito, naramdaman niya ang hiya habang sinasabi ang mga salita, na tila inilalantad niya ang dumi ng sarili niyang pamilya sa isang estranghero. Ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. Kailangan ko ng mga litrato. Kailangan ko ng patunay. Kailangan kong malaman kung saan sila nagpupunta, anong ginagawa nila. Tumango si Mr. Reyes, tiningnan ang mga litrato. Masusunod, ma'am. Pag-uwi ni Elara sa kanilang malaking bahay sa Dasmariñas Village, ang katahimikan ay tila sumisigaw. Ngunit hindi nagtagal iyon. Isang mamahaling sasakyan ang pumarada sa tapat. Ang kanyang biyenan, si Doña Isabela Valdez. Pumasok si Doña Isabela na parang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Sinalubong siya ni Elara ng isang pilit na ngiti. Elara, Hija, sabi ng matanda. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay mapanuri. Napadaan lang ako. Nag-aalala ako kay Marco. He looks so stressed lately. Pagod na pagod. Ang bawat salita ay isang patutsada na tila kasalanan ni Elara kung bakit pagod ang anak nito. Marami lang po talagang trabaho sa company, Mama. Sagot ni Elara, pinipigilan ang sarili. Ang isang asawang lalaki ay kailangang may santuwaryo na inuuwian. Isang tahanan na payapa para makapag-relax siya. Patuloy ni Doña Isabela habang pinapasadahan ng daliri ang isang mamahaling florera. Baka naman napapabayaan mo siya. Hindi nakasagot si Elara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang anak ninyo ay naghahanap ng relax sa ibang lugar. Pero nanatili siyang tahimik. Anyway, pag-iiba ng usapan ng biyenan niya, malapit na ang anniversary ninyo. It must be grand. A celebration to remind everyone of the strength of the Valdez family. Inaasahan kong aayusin mo ang lahat. Make it perfect. Isang malaking perpektong selebrasyon ng isang kasinungalingan. Sa sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa isipan ni Elara. Isang madilim at mapanganib na ideya. Masusunod po, Mama. It will be a party no one will ever forget. Makalipas ang 2 araw, nag-vibrate ang cellphone ni Elara. Isang email mula kay Mr. Reyes. Subject: Initial findings. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ito. Ang unang attachment. Isang serye ng mga litrato. Malinaw, matalas. Si Marco at si Bianca, magkasamang nanananghalian
sa isang mamahaling restaurant. Sa isang litrato, nakangiting pinupunasan ni Bianca ang gilid ng labi ni Marco gamit ang isang tissue. Sa isa pa, ang kamay ni Marco ay nasa likod ni Bianca habang naglalakad sila palabas. Masyadong malapit, masyadong intimate. Ang pangalawang attachment ay mas masakit. Isang kopya ng credit card statement ni Marco. Nakita ni Elara ang transaction para sa sapphire necklace na ibinigay sa kanya. At sa ilalim nito, isa pang transaction na ginawa sa parehong araw, sa parehong jewelry store, mas malaki, halos doble ang halaga. Ang item, isang custom diamond tennis bracelet, isang pulseras na hindi kailanman nakarating sa kanyang mga kamay. Isinara ni Elara ang laptop. Ang galit sa kanyang dibdib ay hindi na isang nagbabagang uling. Isa na itong apoy, isang impyerno. Ang party. Ang perpektong party na gusto ni Doña Isabela. Ibibigay niya iyon. Iyon ang magiging entablado. Iyon ang magiging korte. At doon, sa harap ng lahat, ilalabas niya ang lahat ng basura na pilit nilang itinatago. Kinuha niya ang cellphone para tawagan ang pinakamagaling na event planner na kilala niya. Ngunit bago pa niya maideal ang numero, tumunog ito. Si Mr. Reyes ang tumatawag. Mrs. Valdez, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay apurado at seryoso. Kailangan nating mag-usap. Nakuha ko na ang mga litrato, Mr. Reyes. Malinaw na ang lahat. Hindi, ma'am. Mabilis na sagot ng investigador. Hindi lang ito simpleng affair. May iba pa akong nakita. Palagay ko, mas malaki ang problema ng asawa ninyo. Problema sa pera at sa kumpanya. Hindi lang ito simpleng affair. Ang mga salita ni Mr. Reyes ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Elara. Mas nakakakilabot pa kaysa sa mga litratong nakita niya. Kinabukasan, muli silang nagkita sa parehong tahimik na coffee shop. Inilapag ni Mr. Reyes ang isa pang folder sa mesa sa pagitan nila. Mas makapal ito kaysa sa nauna. Sinubukan kong alamin ang background ni Bianca Ramos, panimula ng investigador. Pero habang ginagawa ko yon, may ibang lumabas, mga utang, malalaking utang na nakapangalan sa asawa ninyo, Mrs. Valdez, mga investment na nalugi, mga sikretong pagpupulong sa mga bangko at lenders, hindi sa mga investors. Binuksan ni Elara ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga numero at pangalan ng mga korporasyon na hindi niya kailanman narinig. Mga dokumento ng pautang, mga demand letter, ang stress na nakikita niya kay Marco, ang pagiging iritable nito, ang madalas na pagliban. Hindi lang pala dahil sa ibang babae, dahil din pala sa pagguho ng imperyong pinaghirapan ng pamilya nito. Isang panibagong klase ng sakit ang gumapang sa puso ni Elara. Hindi na lang ito sakit ng isang pinagtaksilang asawa. Ito ay takot, pag-aalala. Ang lalaking pinakasalan niya, ang CEO ng Valdez Holdings, ay lumulubog at itinatago niya ito sa kanya. Ang tiwalang ibinigay niya dito ay hindi lang sinira ng pambababae, kundi ng isang mas malaking kasinungalingan. May isa pa, ma'am. Sabi ni Mr. Reyes, itinuturo ang isang set ng mga litrato. Napansin ko lang, sa ilang kuha, lalo na sa mga lugar na medyo tago, tila alam ni Bianca na may kumukuha sa kanila. Tumingin siya diretso sa kamera. Tiningnan ni Elara ang mga litrato. Totoo nga. Sa isang kuha sa parking lot, habang nakayakap si Marco mula sa likod ni Bianca, ang mukha ni Bianca na nakaharap sa kamera ay may bahagyang ngiti. Isang nangiting mapanukso, isang nangiting may alam. Ang babaeng ito ay hindi lang kabit. Naglalaro siya at tila gusto niyang manood si Elara. Dumating ang gabi ng isang charity event na kailangan nilang daluhan. Isang gabi ng mga peking na mangiti at mamahaling damit. Suot ni Elara ang isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng katahimikan. Si Marco ay nasa tabi niya, bumabati sa mga kasosyo sa negosyo, ang imahe ng isang matagumpay na CEO. Walang sino man ang nakakaalam salamat sa likod ng perpektong larawan.
Habang kumukuha ng inumin si Elara, isang boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. "Ma'am Elara, good evening po." Paglingon niya, nandoon si Bianca. Nakangiti. Suot ang isang pulang bestida na tila sumisigaw ng atensyon. Ang diamond tennis bracelet na nakita ni Elara sa credit card statement ay kumikinang sa kanyang braso. "Good evening," malamig na sagot ni Elara. "Oops, sorry ma'am," biglang sabi ni Bianca at sinasadyang natabig ang siko ni Elara. Natapon ang hawak nitong red wine sa itim na bestida ni Elara. Hindi ito gaanong halata, pero ang intensyon ay malinaw na malinaw. "Naku, pasensya na po. Ang ganda pa naman ng bestida ninyo. Regalo po ba ni Sir Marco?" Ang tanong ay isang patalim, isang pagpapakita ng kapangyarihan na kaya niyang saktan si Elara sa harap ng maraming tao. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Elara. Kumuha siya ng tissue at marahang pinunasan ang mantsa. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Bianca, isang tingin na malamig at matalas. "Salamat sa pag-aalala," sabi ni Elara. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. "Mag-ingat ka sa susunod. Baka hindi lang wine ang matapon." Nakita ni Elara ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Bianca bago ito muling ngumiti at magpaalam. Sa sandaling iyon, alam ni Elara na nagsimula na ang giyera. Pag-uwi nila, sinubukan ni Elara na buksan ang usapan. Hindi tungkol sa babae, tungkol sa pera. "Marco," sabi niya habang nagbibihis ito, "kumusta pala yung bagong real estate project ninyo sa Laguna? Narinig ko medyo may problema daw." Biglang tumigas ang mukha ni Marco. "Saan mo narinig yan? Huwag kang maniwala sa mga chismis. Nag-aalala lang ako sa'yo," malumanay na sabi ni Elara. "Kung may problema, nandito lang ako. Pamilya tayo." At doon, sumabog si Marco. Ang lahat ng stress at kasalanan na kinikimkim nito ay lumabas sa anyo ng galit. Galit na nakatutok sa kanya. "Ano bang alam mo sa negosyo, Elara? Ang trabaho mo ay ang bahay at si Maya. Huwag mong pakialaman ang trabaho ko." Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. "At kung may problema man ako, si Bianca ang nakakaintindi sa akin. Hindi katulad mo na puro pagdududa lang ang alam." Ang mga salita ay tumama kay Elara na parang mga bato. Siya pa ang may kasalanan. Siya pa ang hindi nakakaintindi. Napatayo siya roon, hindi makagalaw, habang si Marco ay padabog na lumabas ng kwarto. Naiwan siyang mag-isa sa kanilang silid, napapaligiran ng katahimikan at ng katotohanang nag-iisa na lang talaga siya sa laban na ito. Ang lalaking dapat sana'y kakampi niya ay kalaban na niya. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanilang study, isang delivery man ang dumating. May iniabot na isang maliit na brown box para sa kanya. Walang pangalan ang nagpadala. Nagtataka niyang binuksan ito. Sa loob, nakabalot sa bubble wrap, ay isang bagay lang. Isang itim na USB flash drive. Hawak ni Elara ang itim na USB. Isang maliit at tila inosenteng bagay, ngunit naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang palad. Isang bigat na dala ng mga lihim na hindi pa niya nalalaman. Sino ang nagpadala nito? Kaibigan o kaaway? Isang babala o isang patibong? Ang ala-ala ng galit ni Marco kagabi ay sariwa pa. Ang mga masasakit na salita. Ang pagtatanggol nito kay Bianca. Ang tulay sa pagitan nila ay sinunog na ni Marco. Wala na siyang babalikan pa. Dala ang isang malalim na hininga. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Isang folder lang ang laman nito. Makinig ka. Sa loob, may 3 audio files na may simpleng pangalan. Recording 1, Recording 2, Recording 3. Nanginginig ang kanyang daliri nang i-double-click niya ang una. Isang mahinang ugong at pagkatapos ay isang boses. Boses ng isang lalaki na hindi niya kilala. Malalim at may awtoridad. Lalaki. "Nakuha mo na ba ang mga dokumento para sa Laguna Project?" Sumunod ang boses ni Bianca.
Matamis at kampante, Bianca. Of course, madali lang. Marco is too busy looking at me to notice what I'm looking at on his desk. Ipinadala ko na sa'yo ang kopya kanina. Lalaki. Good. Siguraduhin mong walang magiging bakas, Bianca. Ako pa ba? The man is potty in my hands. Huminto ang paghinga ni Elara. Ang mga hinala ni Mr. Reyes ay totoo. Hindi lang ito pagnanasa. Ito ay corporate espionage. Ang kumpanyang binuo ng pamilya ni Marco, ang kumpanyang ipinagmamalaki nito, ay tahimpring ninanakawan mula sa loob. At ang asawa niya, ang CEO, ay isang bulag na kasangkapan. Ang galit niya ay nagsimulang mag-apoy. Ngunit may kasama itong takot. Gaano kalalim ang problemang ito? Gaano katagal na itong nangyayari? Pinindot niya ang pangalawang recording. Lalaki, hindi ka ba nahihirapan? Ang magpanggap na mahal mo ang isang tulad ni Marco Valdez? Isang malutong na tawa ang narinig niya mula kay Bianca. Isang tawa na walang anumang saya, puno ng pangungutya. Bianca, mahirap? Sir, aanhin ko naman ang pagmamahal ng isang lalaking duwag? Marco is weak. He's desperate for approval. From his mother, from his employees, from me. Ang kailangan niya ay isang salamin na magsasabing, ang galing mo, ang talino mo, at ako ang salamin na iyon. Naramdaman ni Elara ang pagkirot sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Bianca ay isang lason. Bianca, he thinks he's in control. Akala niya, mayroon siyang pamilyang perpekto at isang keridang umiidolo sa kanya. Ang totoo, he has nothing. He's just a proud fool, and proud fools are the easiest to break. Hayop ka! Walang tunog na bulong ni Elara sa hangin. Ang sakit ng pagkakanulo ay doble. Hindi lang siya ang niloloko. Maging si Marco ay biktima rin sa mas malaking laro na ito. Isang tanga at mayabang na biktima. Nanginginig ang kanyang kamay nang pinindot niya ang huling file, ang recording 3. Ito na marahil ang pinakamasakit. Bianca, the wife is getting suspicious. Sinadya kong iwan ang scarf ko. I saw the look on her face during the charity event. She knows. Lalaki, excellent. Hayaan mo lang siya. Hayaan mo siyang mag-imbestiga. Hayaan mo siyang masaktan. Ang sakit niya ang magiging sandata natin. Natigilan si Elara. Ano ang ibig sabihin nito, Bianca? Inaayos na niya ang anniversary party. It will be grand, sabi ng matanda. Perfect. Lalaki. Yes, perfect. Dahil sa gabing iyon, kapag hindi na niya kaya ang sakit, sasabog siya. At kapag isiniwalat niya ang affair sa harap ng lahat. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Bianca, itatapon siya ng Valdez board. A public scandal involving the CEO, his mother's precious reputation. Wasak ang lahat. Wasak si Marco. Lalaki, at kapag bumagsak si Marco, sino sa tingin mo ang papalit? Handa na ang lahat, Bianca. Isang galaw na lang. At sa huling mga salita ng lalaki, gumuho ang mundo ni Elara sa pangalawang pagkakataon. Lalaki? Magaling, Bianca. Patuloy mo lang saktan niyang kaawa-awang asawa niya. Dahil kapag kumilos na siya, iyon din ang oras na mawawala ang lahat kay Marco. Nagtapos ang recording. Ang tanging natira ay ang nakabibinging katahimikan ng study room at ang mabilis, malakas na kabog ng dibdib ni Elara. Hindi siya biktima lang. Isa siyang piyesa sa kanilang laro. Isang bomba na sila mismo ang nagtanim at hinihintay na lang nilang sumabog. Ang kanyang sakit, ang kanyang galit, ang kanyang plano ng paghihiganti. Lahat ng yon ay parte ng mas malaki at mas madilim nilang plano. Gusto nilang gamitin ang kanyang mga kamay para sirain ang sarili niyang pamilya. Isinara niya ang laptop. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig na parang yelo. Ang galit ay napalitan ng isang malalim at nakakparalisang takot. Pero sa ilalim ng takot na yon, may ibang nagsisimulang mabuo. Isang bagay na mas matigas, mas mapanganib. Ang tanong ay bumalik sa kanya.
mas malakas, at mas kagyat kaysa dati. Sino ang nagpadala ng USB na ito? Isang taong gustong tulungan siya na makita ang buong larawan? O isang taong naglalaro rin ng sarili nitong laro at ginagamit din siya para sa ibang layunin? Ang kaalaman ay isang sumpa. Hindi na makatingin si Elara kay Marco sa parehong paraan. Sa bawat ngiti nito, sa bawat kilos, nakikita niya ang isang taong niloloko at kasabay na nanloloko. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naging isang malaking bato. Isang halo ng galit-awa at higit sa lahat, takot. Paano niya lalabanan ang isang kaaway na hindi niya kilala? Paano niya ililigtas ang isang lalaking ayaw magpasalba? Ang unang ginawa niya ay tawagan si Mr. Reyes. Hindi niya maaring sabihin ang tungkol sa USB, masyadong mapanganib, ngunit kailangan niya ng payo. Mr. Reyes, naniniwala akong may mas malalim na nangyayari sa Valdez Holdings. Sabi niya sa telepono, sinisiguradong walang nakakarinig sa kanya. Higit pa sa pagtataksil, narinig niya ang pagbuntong hininga ng investigador sa kabilang linya. Mrs. Valdez, ang payo ko po sa inyo ay mag-ingat ng husto. Kung totoo ang hinala ninyo na may kinalaman ito sa corporate espionage, hindi na ito simpleng away pamilya. May mga taong handang gawin ang lahat para sa pera at kapangyarihan. Kung gusto ninyo, maaari akong magrekomenda ng isang security expert. Security expert. Ang salita ay nagdulot ng kilabot sa kanyang gulugod. Ganoon na ba kalala ang sitwasyon? Pag-iisipan ko po. Salamat. Nang gabing iyon, may family dinner sa bahay ni Doña Isabela. Isang lingguhang tradisyon na dati kinasasabikan ni Elara. Ngunit ngayon ay parang isang obligasyon na puno ng pagkukunwari. Habang kumakain sila, sinubukan ni Elara na magtanim ng isang binhi ng pag-aalinlangan, umaasang may makikinig. Mama, malumanay niyang sabi, I think we should be more careful sa mga tao sa company, lalo na sa mga bagong empleyado na mabilis umangat. Mahirap na pong magtiwala ngayon. Tumingin sa kanya si Doña Isabela. Ang mga mata nito ay matalas. Anong ibig mong sabihin, Elara? Meron ka bang pinaparatangan? Si Marco ay biglang tumigil sa pagkain. Ang kanyang panga ay tumigas. Elara, this is not the right place to talk about business. I'm just saying, we should be cautious, giit ni Elara. Ang trabaho mo ay suportahan ang asawa mo, hindi pagdudahan ang mga desisyon niya. Matigas na sabi ni Doña Isabela. Marco knows what he's doing. He doesn't need a paranoid wife. Paranoid. Ang salitang yon ay tumatak sa kanya. Tinatakan siya bilang isang hysterical na asawa na walang alam. Napayuko na lang si Elara at hindi na muling nagsalita. Isa na namang pinto ang nagsara. Kinagabihan, sa kanilang kwarto, hindi na natiis ni Elara. Nakita niyang si Marco ay nakatayo sa may bintana. Nakatingin sa kadiliman sa labas, ang kanyang balikat ay mabigat sa tensyon. Ito na ang huling pagkakataon. Susubukan niya. Kahit alam niyang halos imposible. Marco, mahinahon niyang tawag. Lumingon ito. Ang mukha nito ay pagod at iritado. Ano na naman, Elara? Please, makinig ka sa akin. Kahit ngayon lang. Lumapit siya. Si Bianca. Hindi siya tulad ng inaakala mo. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marco. Here we go again. Hindi ka pa ba tapos dyan? Sinisiraan mo na naman siya. Hindi, Marco, hindi mo naiintindihan. May ginagawa siyang masama sa kumpanya. Ginagamit ka lang niya. Halos mabasag ang boses ni Elara sa pakiusap. Biglang sumigaw si Marco. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa kanilang silid. Puno ng galit na matagal nang kinikimkim. Tumigil ka na. Ang hirap-hirap na ng sitwasyon ko sa opisina. Pati ba naman dito sa bahay? Puro ka na lang reklamo. Puro ka na lang pagdududa. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik at itinuro siya. Alam mo ba kung bakit mas gusto kong kausap si Bianca? Dahil naniniwala siya sa akin. Sinusuportahan niya ako.
Siya lang ang nakakaintindi sa akin ng ngayon. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Elara. Ang huling sinag ng pag-asa na baka sakaling pakinggan siya nito ay tuluyan ng namatay. Habang ikaw, dugtong pa ni Marco, ang boses ay bumaba ngunit mas naging malupit. Ang tanging nakikita mo lang ay ang mga pagkakamali ko. Tumalikod ito at padabog na kinuha ang susi ng kotses sa mesa. Kailangan ko ng hangin. At lumabas ito ng kwarto. Iniwan si Elara na nakatayo roon, wasak at talunan. Hindi na niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo lang. Ang tanging alam niya ay ang sakit. Isang malawak at walang katapusang sakit. Naglakad siya papunta sa kwarto ni Maya. Doon, sa dilim, pinanood niya ang kanyang anak na natutulog ng mahimbing. Ang inosenteng mukha nito, ang payapang paghinga. Si Maya ang nag-iisang liwanag sa madilim niyang mundo. Niyakap niya ang sarili, pinipigilan ang mga hikbi na gustong kumawala. Nawala na ang lahat. Ang asawa niya ay nasa panig ng kaaway. Ang biyenan niya ay tingin sa kanya'y baliw. Ang mga taong nasa likod ni Bianca ay masyadong makapangyarihan. Nag-iisa ako. Sa digmaang ito, ako lang ang mag-isa. Umupo siya sa gilid ng kama ni Maya at doon, sa katahimikan ng gabi, tahimik siyang umiyak. Umiyak siya para sa nawalang pagmamahal, para sa nasirang tiwala, at para sa kinabukasang hindi na niya alam kung paano haharapin. Sa gitna ng kanyang pagluha, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa tabi niya. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Ang laman ay isang maikli, ngunit malinaw na mensahe. Ang anniversary party. Iyan lang ang pagkakataon mo. Huwag mong sayangin. Napatitig si Elara sa mensahe sa kanyang cellphone. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay biglang natuyo. Ang lamig ng sahig na nararamdaman niya sa kanyang mga paa ay gumapang pataas. Pumuno sa kanyang buong katawan at pinatay ang nag-aalab na sakit sa kanyang dibdib. Ang text message na yon, mula sa kung sino man, ay hindi isang alok ng tulong. Isa itong hamon, isang paalala na siya ang itinakdang pambasag sa larong ito. At sa sandaling iyon, nagdesisyon si Elara. Kung inaasahan nilang sasabog siya dahil sa sakit, bibigyan niya sila ng pagsabog. Ngunit ito ay magiging isang pagsabog na kontrolado niya. Sa kanyang mga tuntunin, kinabukasan, ibang Elara ang gumising. Wala na ang anino ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang pumalit ay isang determinasyon na nakakikilabot. Ang una niyang pinuntahan ay ang bangko. Umupo siya sa harap ng branch manager, isang babaeng matagal na niyang kakilala, at ngumiti nang may perpektong kumpiyansa. Good morning, Agnes. I need to transfer a significant amount from our joint account to a new personal account under my name only. Sabi niya, ang boses ay kalmado at professional. Walang pag-aalinlangan sa kanyang kilos habang pinipirmahan niya ang mga papeles. Tinitiyak niya ang kinabukasan nila ni Maya. Ito ang unang hakbang sa pagbuo ng sarili niyang pader. Isang pader na hindi kayang tibagin ng sinuman. Mula sa bangko, dumiretso siya sa opisina ng isang kilalang family lawyer sa Bonifacio Global City. Nakaupo sa malamig na katad ng upuan sa conference room, inilatag niya ang kanyang sitwasyon. Walang luha. Walang pag-aalangan. I need to know my options, sabi niya sa abogadong kaharap niya. Annulment, legal separation, full custody of my daughter. I want to be prepared for the worst-case scenario. Habang nagsasalita ang abogado tungkol sa mga legal na proseso, tumango-tango lang si Elara. Hindi na siya ang asawang umaasa na maisalba pa ang kanyang kasal. Isa na siyang ina na poprotektahan ng kanyang anak sa anumang paraan. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Elara sa pag-aayos ng perpektong anniversary party. Nakikipag-usap siya sa caterer, sa event stylist, sa banda. Ginagawa niya ang lahat ng inaasahan sa kanya
ng isang Doña Isabela. Ngunit sa likod ng bawat desisyon sa bulaklak at sa menu, meron siyang ibang inihahanda. Isang hapon, habang namimili ng isusuot para sa party, nilagpasan niya ang mga eleganteng itim at puting bestida. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay sa dulo ng rack. Isang bestidang pula, matingkad na pula, ang kulay ng apoy, ng kapangyarihan, ng panganib. Kinuha niya ito. Pagsuot niya nito sa fitting room, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Elara na kilala niya. Ito ay isang estranghera, isang reyna na handa nang pumunta sa digmaan. Ito ang kanyang magiging baluti. Sa bahay ang pagkukunwari ay nagpatuloy. Nakikita niya si Marco na masayang pumipili ng kanyang isusuot na suit. Humuhuni pa habang inaayos ang kanyang kurbata. Walang kamalay-malay sa bagyong malapit ng sumalanta. Tinitingnan siya ni Elara, hindi na may sakit, kundi may malamig na awa. Isang hari na malapit ng matanggalan ng korona. Isang gabi bago ang party, ginawa ni Elara ang kanyang huling paghahanda. Kinuha niya ang itim na USB. Maingat niyang kinopya ang lahat ng laman nito, ang mga audio recording, ang mga litrato mula kay Mr. Reyes, ang mga kopya ng bank statement, sa isa pang bagong USB. Inilagay niya ito sa isang maliit na envelope. Nag-drive siya papunta sa bahay ng kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, si Ana. Ana, seryosong sabi ni Elara, iniabot ang envelope. May ipapakiusap ako sa'yo. Itago mo ito. Huwag na huwag mong bubuksan, maliban na lang kung may mangyari sa akin o kung bigyan kita ng hudyat. Nakita ni Ana ang panganib sa mga mata ng kaibigan. Elara, ano ba ito? Nag-aalala ako sa'yo. Basta magtiwala ka sa akin, sabi ni Elara, hinawakan ang kamay nito. Bukas ng gabi, sa party, manood ka lang. At kung ano man ang mangyari, alagaan mo si Maya para sa akin. Dumating na ang araw ng kanilang anniversary party, ang araw ng pagtutuos. Nakatayo si Elara sa harap ng malaking salamin sa kanilang kwarto. Suot na niya ang pulang bestida. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan. Ang kanyang makeup ay perpekto. Tumingin siya sa kanyang refleksyon, sa babaeng hindi na niya halos makilala. Isang babaeng hinubog ng sakit, pinalakas ng katotohanan, at armado ng isang malamig na galit. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sarili. Ang dula, bulong niya sa salamin, ay dapat magtapos ngayong gabi. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay napuno ng kinang at halimuyak ng kapangyarihan. Ang mga chandelier ay kumikislap na parang mga bituin sa kalangitan. Ang tunog ng mahinang jazz music ay humahalo sa masayang kwentuhan at sa lagitik ng mga kopita ng champagne. Ang lahat ay perpekto, isang perpektong kasinungalingan. Nakatayo si Elara sa tabi ni Marco. Ang kanyang pulang bestida ay isang maliwanag na apoy sa gitna ng dagat ng mga itim na suit at mga eleganteng gown. Ang kanyang ngangiti ay nakapinta sa kanyang mga labi, isang obra maestra ng pagkukunwari. Tinatanggap nila ang mga pagbati, ang mga papuri sa kanilang matatag na pagsasama. Sa kabilang dako ng silid, nakita niya si Bianca. Suot ang isang bestidang kumikinang na tila gawa sa ginto. Nakikipagtawanan ito sa ilang mga board member. Minsan, nagtama ang kanilang mga mata. Itinaas ni Bianca ang kanyang kopita. Isang tahimik at mayabang na paghamon. Ngumiti lang si Elara, pabalik. Isang nangiting nangangako ng isang katapusan. Nang magsimula ang formal na programa, tinawag sa entablado si Marco para sa kanyang talumpati. Inayos nito ang kanyang suit, hinalikan si Elara sa pisngi, at umakyat na may kumpiyansa ng isang hari. Kinuha niya ang mikropono. Good evening everyone, maraming salamat sa pagdalo ninyo sa gabing ito. Ang boses niya ay malakas at malinaw,
umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. 10 taon. 10 taon na ang nakalipas mula nang pakasalan ko ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Tumingin ito kay Elara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pagmamahal na alam ni Elara ay peke. Sa 10 taon na iyon, marami kaming pinagdaanan. Ngunit sa lahat ng iyon, may isang bagay na hindi nagbago. At iyon ay ang aking asawa, si Elara. Nagpalakpakan ng mga tao. Naramdaman ni Elara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang kabang naghahalo sa malamig na determinasyon. She is my rock, my inspiration, ang puso ng aming tahanan. Patuloy ni Marco. Ang bawat salita ay isang obra ng kasinungalingan. Hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon kung wala siya. To my loving wife Elara, happy anniversary. I love you more than words can say. Muling nagpalakpakan ng mga tao, mas malakas pa. Tumayo si Marco at bumaba ng entablado. Sinalubong siya ni Elara ng isang yakap. I love you too. Bulong ni Elara sa kanyang tainga. Ang mga salita ay lasang-lason. And now, sabi ng MC, let's hear a few words from the wonderful woman of the hour, Mrs. Elara Valdez. Ito na. Dahan-dahan siyang humiwalay kay Marco. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay bahagyang nag-alinlangan nang makita ang kakaibang kislap sa mga mata ni Elara. Naglakad si Elara papunta sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Ang bawat yabag ay isang pagtapak papalapit sa pagsabog. Nang humarap siya sa mga bisita, ang buong silid ay tumahimik. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Maraming salamat sa inyong lahat. Panimula niya. Ang boses ay kalmado na nakapangingilabot. At salamat sa iyo, Marco, para sa napakagandang talumpati. Ngumiti siya. Bilang regalo sa iyo sa ating anibersaryo, Marco, may inihanda akong isang bagay na espesyal. Isang maikling video. Isang pagbabalik-tanaw sa ating pamilya. Sumenya siya sa technician sa likod. Ang malaking screen sa likod niya ay umilaw. Ang unang lumabas ay ang masayang mukha ni Maya. Hi, Daddy! Narinig ang malambing na "oh" mula sa mga bisita. At pagkatapos, tulad ng nangyari sa gabing iyon, ang cellphone ay bumagsak. Magulong imahe at sa wakas, ang pagtutok sa upuan sa nakasabit na pulang seda. Ang "oh" ng mga bisita ay naging isang kolektibong paghinga ng pagkagulat. Ang buong ballroom ay biglang nabingi sa katahimikan. Nakita ni Elara ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Marco. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Doña Isabela. Ngunit hindi pa siya tapos. Akala ko, iyon na ang katapusan, sabi ni Elara sa mikropono. Ang kanyang boses ay naging matalas. Pero simula pa lang pala iyon. Sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga litrato. Si Marco at Bianca na nanananghalian. Ang kamay ni Marco sa likod ni Bianca. Ang diamond tennis bracelet sa braso ni Bianca. Ang bawat litrato ay isang dagok. Ang bulungan ay nagsimula. Parang apoy na kumakalat sa tuyong damo. At siyempre, dugtong ni Elara, ang mga alaala ay hindi kumpleto kung walang tunog. Ang sumunod ay ang audio recording. Ang boses ni Bianca, malinaw at malutong, na umaalingaw-ngaw sa buong silid. Marco is weak. He's just a proud fool, and proud fools are the easiest to break. Ang mukha ni Bianca sa gitna ng mga bisita ay naging isang maskara ng purong takot. At ang huling recording, ang pag-uusap nila tungkol sa pagsira sa kumpanya, tungkol sa paggamit sa sakit ni Elara. Kapag isiniwalat niya ang affair sa harap ng lahat, wasak si Marco. Sa puntong yun, ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang gulat sa mukha ng mga bisita ay napalitan ng galit at pagkasuklam. Si Doña Isabela ay napahawak sa kanyang dibdib, tila hindi makahinga. Si Marco ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Brick by brick, ibinaba ni Elara ang mikropono.
Tiningnan niya si Marco diretso sa mga mata. Ang kanyang boses, kahit hindi na nakamikropono, ay malinaw sa gitna ng kaguluhan. Happy anniversary, Marco. Ito ang katotohanan sa likod ng perpekto nating pamilya. Tumalikod siya. Hindi niya na kailangang tingnan ang resulta. Naglakad siya pababa ng entablado, palayo sa nag-uumpisang sigawan, sa mga flash ng kamera mula sa mga cellphone, sa pagbagsak ng isang pangalan, sa pagkasira ng isang lalaki. Iniwan niya sa likuran ng isang perpektong gabi na naging isang perpektong impyerno. Ang ingay. Iyon ang unang pumasok sa isipan ni Marco. Isang nakabibiinging ingay. Ang sigawan ng mga tao, ang mabilis na pag-flash ng mga kamera ng cellphone, ang mga bulungan na parang bubuyog na pumapalibot sa kanya. Nakatayo siya sa gitna ng lahat, ngunit parang nasa ilalim siya ng tubig. Ang lahat ay mabagal, malabo. Ang mukha ng kanyang ina, si Doña Isabela, ang tanging malinaw. Hindi ito galit, hindi ito lungkot. Isa itong malamig at matigas na bato na walang anumang emosyon. Isang kamay na bakal ang humawak sa kanyang braso. Umalis tayo dito. Ang tanging sinabi nito, ang bawat salita ay may yelo. Dinala siya ng mga security guard palayo sa ballroom. Palayo sa mga matang mapanghusga. Palayo sa mga labing bumibigkas ng kanyang pangalan na may kasamang pagkasuklam. Dinala siya sa isang maliit na opisina sa loob ng hotel. Isinara ang pinto. At ang ingay ay napalitan ng isang mas masahol na katahimikan. Nakatayo sila roon, mag-ina, sa gitna ng silid. At sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, nakita ni Marco ang purong pagkasuklam sa mga mata ng kanyang ina. At pagkatapos, isang mabilis na galaw. Ang palad ni Doña Isabela ay lumagapak sa kanyang pisngi. Malakas, matalas. Ang sakit ay gumising sa kanya mula sa kanyang pagkatulala. Kahihiyan! Dinura ng kanyang ina ang salita. Ang pangalang Valdez, ang pangalang binuo ng iyong ama sa loob ng 50 taon, dinungisan mo sa isang gabi. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marco. Ano ang sasabihin niya? Anong depensa ang mayroon siya? Pinalaki kita para maging isang leader, isang hari. Pero ano ka? Isang tanga, isang duwag na nagpaauto sa isang batang babae na mukhang pera. Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sinira mo ang lahat, Marco. Ang pamilya mo, ang kumpanya, ang pangalan natin. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay parang dalawang nagliliyab na baga. Simula bukas, magpapatawag ako. Emergency board meeting. Asahan mong hindi na ikaw, ang CEO ng Valdez Holdings. Wala ka ng silbi sa akin. Tumalikod ito at naglakad palabas. Bago isara ang pinto, humarap itong muli. Huwag kang umuwi sa bahay ko. Hindi na kita kinikilalang anak. Naiwan si Marco na mag-isa. Ang init ng sampal ay nanunuot pa rin sa kanyang pisngi. Ang mga salita ng kanyang ina ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone. Idinial niya ang numero ni Bianca. Kailangan niya ng isang taong masasandalan. Kailangan niya ng kahit ano. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Sinubukan niya ulit at ulit at ulit. Pareho lang. Doon, sa malamig na opisina, napagtanto niya. Ang mga salita sa recording ay bumalik sa kanya. Paulit-ulit. Proud fool. Putty in my hands. Weak. Hindi siya minahal ni Bianca. Ginamit lang siya. Isa siyang hagdanan. Isang pyesa sa laro. At ngayon natapos na ang laro. Tinapon na siya. Ang pag-uwi ay isang malabo at mahabang paglalakbay. Hindi niya matandaan kung paano siya nag-drive. Ang alam lang niya ay nakatayo na siya sa harap ng pinto ng kanilang bahay. Ang bahay na binuo nila ni Elara. Pumasok siya. Ang bahay ay madilim at tahimik. Masyadong tahimik. Elara? Tawag niya. Ang boses niya ay paos. Walang sagot. Maya?
Princess? Walang masayang sigaw na sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang ilaw. Ang sala ay malinis at maayos, ngunit may kulang. Ang mga family picture sa side table. Ang paboritong una ni Elara sa sofa. Naglakad siya papunta sa kanilang kwarto. Ang walk-in closet ay bukas. Ang kalahati nito ay wala ng laman. Ang mga damit ni Elara, ang kanyang mga sapatos, ang kanyang mga bag, nawala. Sunod, ang kwarto ni Maya. Ang kama ay maayos na naayos, ngunit wala na ang paboritong unicorn stuffed toy nito. Wala na ang mga librong binabasa nila gabi-gabi. Umalis na sila. Napaupo si Marco sa sahig sa gitna ng sala. Ang lakas na pinanghahawakan niya ay biglang bumigay. Doon, sa dilim, sa gitna ng katahimikan ng isang tahanang wala ng laman, humagulgol siya. Umiyak siya na parang isang bata. Umiyak siya para sa kanyang nasirang pagkalalaki, para sa kanyang nawalang karangalan. Ngunit higit sa lahat, umiyak siya para sa pamilyang siya mismo ang sumira. Naalala niya ang tawa ni Elara sa mismong sala na ito noong bagong kasal pa lang sila. Naalala niya ang unang mga hakbang ni Maya sa sahig na ito. Mga alaalang mas mahalaga pa sa kahit anong posisyon o kayamanan. Mga alaalang ipinagpalit niya para sa isang pekeng admirasyon at isang panandaliang aliw. Kinabukasan, isang tawag ang gumising sa kanya mula sa pagkakasalampak sa sofa. Ang abogado ng kumpanya, gaya ng sinabi ng kanyang ina, nagkaroon ng emergency meeting. Opisyal na siyang tinanggal bilang CEO. Sino ang pumalit? Walang ganang tanong ni Marco. Ang board ay nag-appoint ng isang acting CEO, si Mr. Alejandro Reyes, mula sa R&D. Si Alejandro Reyes, ang boses ng lalaki sa recording. Ang huling piyesa ng palaisipan ay nalaglag sa lugar. Ang lahat ay planado. Ang lahat ay isang malaking sabuatan. At siya ang naging sentro ng lahat ng ito, ang pinakatanga sa lahat. Hapon na nang may kumatok sa pinto. Isang courier. May iniabot na isang makapal na brown envelope. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob ay mga opisyal na dokumento. Mula sa isang law firm. Ang mga unang salitang nabasa niya ay malinaw at pinal. Petition for legal separation. Yun na. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang selyo sa kanyang pagkawasak. Ang katotohanang wala na siyang babalikan pa. Lumipas ang 3 buwan. Ang iskandalo ay unti-unti nang humupa. Naging isang kwentong barbero na lang sa mga coffee shop ng Makati. Para kay Elara, ang 3 buwan na yon ay isang paglalakbay. Ang malaking mansyon sa Dasmariñas ay pinalitan ng isang maliit ngunit maaliwalas na condominium unit sa Taguig. Ang bawat sulok nito ay hindi nagpapaalala sa kanya ng anumang sakit. Dahil ang bawat gamit dito ay bago, pinili nilang mag-ina. Ang dating katahimikan na nakabibingi ay napalitan na ng tawanan ni Maya at ng tunog ng kanyang laptop habang nagtatrabaho siya. Isang hapon, abala silang dalawa sa pag-aayos ng kanilang bagong headquarters. Isang maliit na espasyo na inupahan ni Elara para sa kanyang bagong negosyo. ES Events, isang maliit na event planning company. Mami, dito po natin ilagay yung painting ko. Masayang sabi ni Maya. Hawak ang isang papel na puno ng makukulay na guhit ng bahaghari at bulaklak. Ngumiti si Elara. Sige anak, dyan sa pader na yan. Para makita agad ng lahat ng clients natin kung gaano kakagaling. Habang idinidikit nila ang guhit sa pader, naramdaman ni Elara ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Purong kapayapaan. Wala nang takot, wala nang pagdududa. Tanging pag-asa lang para sa kinabukasang sila mismo ang humuhubog. Naging matagumpay ang kanyang unang proyekto, isang maliit na wedding reception. Naalala niya ang pasasalamat sa mga mata ng kliyente niya. You're a lifesaver, Elara. You made our day perfect. Ang mga salitang iyon
ay mas matamis pakinggan kaysa sa anumang papuri na natanggap niya bilang Mrs. Valdez. Dahil ito, pinaghirapan niya. Ito, sa kanya talaga. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa kanyang maliit na opisina, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na damit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutan. Si Doña Isabela. "Mama!" Gulat na bati ni Elara. Tumayo para salubungin ito. Tiningnan ng matanda ang paligid. Ang maliit na opisina, ang painting ni Maya sa pader. Walang anumang bahid ng pangmamaliit sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na pagsisisi. "Elara," sabi nito, "ang boses ay masambot ay mas mahina kaysa dati. Pumunta ako dito para humingi ng tawad." Natigilan si Elara. "Nagkamali ako." Patuloy ni Doña Isabela, nakatingin diretso sa kanyang mga mata. "Masyado kong pinilit si Marco na maging perpekto. Masyado akong nag-alala sa sasabihin ng ibang tao. Sa kagustuhan kong protektahan ang pangalan ng pamilya, nasira ko ang pamilya niya. Nasira ko kayo." Isang luha ang pumatak mula sa mata ng matanda. "At ikaw, Hija, minaliit kita. Akala ko ay mahina ka, pero ikaw pala ang pinakamatapang sa aming lahat. Patawarin mo ako." Nag-alok ito ng isang tseke. "Gusto kong tumulong. Para sa'yo. Para kay Maya." Tiningnan ni Elara ang tseke at pagkatapos ay sa mukha ng kanyang biyenan. Dati, ang ganitong gesture ay sasamahan ng utos. Ngayon, ito ay isang pakiusap. Dahan-dahan, itinulak ni Elara ang kamay nito pabalik. "Salamat po, Mama, pero kailangan naming gawin ito ng kami lang." Mahinahon niyang sabi, walang bahid ng galit. "Kailangan kong patunayan sa sarili ko at sa anak ko na kaya naming tumayo sa sarili naming mga paa." Tumango si Doña Isabela. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, hindi sila magbiyenan. Dalawang babae lang sila na sinaktan ng parehong lalaki na sinusubukang ayusin ang mga nasira. Nang makaalis na ang matanda, dumungaw si Elara sa bintana at pinanood ang mamahaling sasakyan nito na papalayo. Naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib na tila isang mabigat na kadena ang natanggal. Kinagabihan, dinala niya si Maya sa parke. Habang pinapanood niya ang kanyang anak na masayang tumatakbo at naglalaro sa slide, tumawa ng walang anumang inaalala. Alam ni Elara na ginawa niya ang tamang desisyon. Ang perpektong pamilya ay isang hawla. Ang simple at hindi perpektong buhay na ito ang tunay na kalayaan. Masaya na siya. Kontento na siya. Habang pauwi na sila, pabalik sa kanilang maliit na opisina para kunin ang naiwang gamit, may nakita siyang nakatayong lalaki sa tapat ng pinto. Nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang anino nito ay mahaba, mas payat, mukhang mas matanda. Ang mamahaling suit ay napalitan ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang dating kayabangan sa kanyang tindig ay wala na. Si Marco. Napahinto si Elara. Hinigpitan ang hawak sa kamay ni Maya. Tumingin ito sa kanila. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Elara dati sa kanya. Isang tahimik na pagtanggap ng pagkatalo. Hindi ito lumapit para manggulo. Hindi ito lumapit para manumbat. "Elara," sabi nito. Ang boses ay mahina at halos paos. Hindi ito naghahanap ng awa. Isa itong simpleng pakiusap. Pwede ba tayong mag-usap sandali?" Tiningnan ni Elara si Marco, pagkatapos ay sa nagtatakang mukha ni Maya sa kanyang tabi. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang CEO na kinatatakutan ng lahat. Isa na lamang siyang anino ng dati niyang pagkatao. "Ana," tinawag ni Elara ang kaibigan sa telepono. "Pwede mo bang sunduin si Maya dito? Mag-uusap lang kami sandali."
Pagkatapos ng ilang minuto, dumating si Ana. Hinalikan ni Elara ang kanyang anak sa noo. "Mommy will be right behind you, okay baby? Maglaro muna kayo ni Tita Ana." Nang silang dalawa na lang ang naiwan, tumingin si Elara kay Marco. "Sa coffee shop sa kanto," sabi niya. "Doon tayo mag-usap." Naupo sila sa isang maliit na mesa sa pinakasulok ng coffee shop. Isang malaking espasyo ang nakapagitan sa kanila. Mas malaki pa kaysa sa pisikal na distansya. Matagal na katahimikan. Si Elara ang unang nagsalita. "Ano ang kailangan mo, Marco?" Tanong niya. Walang galit. Tanging isang tahimik na pag-usisa. Hindi makatingin ng diretso si Marco sa kanya. Nakatitig ito sa kanyang mga kamay na nanginginig ng bahagya sa ibabaw ng mesa. "Wala akong kailangan, Elara. May gusto lang akong sabihin." Huminga ito ng malalim at nang magsalita ito, ang boses niya ay puno ng isang bigat na hindi pa naririnig ni Elara dati. Sa loob ng 3 buwan, araw-araw kong tinatanong ang sarili ko kung saan ako nagkamali. Noong una, sinisisi ko ang lahat. Si Mama sa pressure niya, si Bianca sa panloloko niya, ang board sa pagtatakwil sa akin. Sinisi ko ang lahat, maliban sa sarili ko. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang hubad na katotohanan sa mga mata nito. Wala nang pagyayabang, wala nang pagkukunwari. "Nawala sa akin ang lahat, Elara." Pagpapatuloy niya. "Ang posisyon, ang pera, ang respeto. Nakatira ako ngayon sa isang maliit na apartment. Nagtatrabaho bilang isang junior project manager sa isang maliit na construction firm. Nagsisimula sa simula. At sa proseso, nakita ko ang totoong Marco Valdez. Isang duwag, isang aroganteng lalaki na takot mabigo, kaya naghahanap ng madaling paraan para maramdamang magaling siya. Nagsimula siyang mag-therapy. Sinabi niya kay Elara ang tungkol dito, hindi para humanga ito, kundi bilang isang simpleng paglalahad ng katotohanan. "Ang pinakamalaki kong kasalanan," sabi niya, ang boses ay halos mabasag, "ay ang pagkawala ko sa'yo. Sa inyo ni Maya, kinuha ko for granted ang pagmamahal mo, ang katapatan mo. Ipinagpalit ko ang isang tunay na kayamanan para sa isang pekeng ginto." "I'm sorry, Elara," sabi niya. At sa wakas, tumingin ito diretso sa kanyang mga mata. "Humihingi ako ng tawad. Hindi para patawarin mo ako o para bumalik ka sa akin. Alam kong imposible na yon. Humihingi ako ng tawad dahil kailangan mong marinig. Dahil iyon ang nararapat sa'yo. You deserve better. I failed you." Pinakinggan ni Elara ang bawat salita. Ang bawat isa ay tila isang mabigat na bato na ibinababa mula sa isang pader na matagal nang nakaharang sa pagitan nila. Ang galit na matagal na niyang kinimkim, ang huling hibla ng sama ng loob, ay unti-unting natunaw. "Tinanggap ko na, Marco." Mahinahon niyang sagot. Nagulat ito. "Ang alin?" "Ang nangyari, ang sakit. Tinanggap ko na at tinatanggap ko rin ang sorry mo." May kinuha si Marco mula sa kanyang bulsa. Isang puting sobre. Maingat niya itong inilapag sa mesa. "Hindi ito para sa'yo," sabi niya. "Para ito kay Maya." Isang sulat. Para kapag malaki na siya at nagtanong, mabasa niya ang katotohanan mula mismo sa akin. Ang mga pagkakamali ko, ang pagsisisi ko, nasa sayo na kung kailan mo ibibigay sa kanya o kung ibibigay mo ba. Iyon na marahil ang pinakawalang selfish na bagay na ginawa ni Marco. Ang pag-iisip sa kinabukasan ng kanyang anak kahit na wala na siya doon. Tumayo na si Marco. "Salamat sa oras mo, Elara. Mag-iingat kayo." Tumingin si Elara habang naglalakad ito papalayo. Ang dating malapad nitong mga balikat ay tila lumailay. Ang dating mayabang na paglakad ay naging simple at mabigat. Hindi na siya ang hari ng isang imperyo. Isa na lang siyang ordinaryong tao. Dala-dala ang bigat ng kanyang mga pinagsisihan. Sinusubukang buuin muli ang sarili.
Nang makalabas na ito ng pinto, naramdaman ni Elara ang isang malalim na paggaan ng pakiramdam. Isang hiningang matagal na niyang pinipigilan na sa wakas ay nakawala. Ang pagpapatawad pala ay hindi tungkol sa kanya. Hindi ito para sabihing tama na ang ginawa niyang mali. Ang pagpapatawad ay tungkol sa sarili niya. Ito ay ang pagputol sa huling kadena na nag-uugnay sa kanya sa sakit ng nakaraan. Ito ay ang pagbibigay sa sarili ng kalayaang maging tunay na maligaya. Kinuha niya ang sobre sa mesa at lumabas ng coffee shop. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumama sa kanyang mukha, mainit at puno ng pag-asa. Nakita niya si Maya sa di kalayuan, masayang naglalaro sa park kasama si Ana. Tumakbo siya papalapit dito, sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. "Mommy, let's swing!" Hinawakan ni Elara ang kamay ng kanyang anak. Habang naglalakad sila papunta sa duyan, tiningnan niya ang buong paligid. Ang mga batang nagtatawanan, ang mga pamilyang magkakasama, ang ginintuang kulay ng langit. Ito ang kanyang mundo ngayon. Simple, totoo, at buo. Hindi dahil meron siyang perpektong pamilya, kundi dahil natagpuan niya ang perpektong kapayapaan sa loob ng kanyang sarili. Ang pinto sa nakaraan ay hindi tuluyang nakasara, ngunit sa ngayon, ang landas na tinatahak niya ay pasulong. At sa sandaling iyon, sapat na yon, higit pa sa sapat. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elara at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa bawat kabanata ng kanilang istorya. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat pighati, bawat galit, at bawat munting tagumpay ni Elara. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lamang tungkol sa sakit ng pagkakanulo, kundi tungkol din sa pambihirang lakas na matatagpuan sa gitna ng pagkasira. Sapagkat ang tunay na aral dito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na nawala, kundi sa pag-ibig na muling natagpuan, ang pagmamahal sa sarili. Ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin, hindi lang para sa iba, kundi para sa ating sariling kapayapaan. At ang pagbangon mula sa pagkakadapa, gaano man kasakit, ay laging posible. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang tumatak sa inyong isipan? Anong aral ang inyong napulot mula sa pinagdaanan ni Elara? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento na aantig sa ating mga puso. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.